Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis. Ngunit pinaghihan ng tao ang otoridad ng Diyos at itinulak ang buong sangkatauhan sa bilangguan ng kasalanan at kamatayan. At ang kamatayan ay naghari sa ibabaw ng lupa. O Panginoon, maawa ka sa akin. Ipadala mo sa akin ang iyong tagapagligtas, si Emmanuel. Oh
Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wais. Ngunit pinanahon ng tao ang otoridad ng Diyos at itinulak ang buong sangkatauhan sa bilangguan ng kasalanan at kamatayan. At ang kamatayan ay naghari sa ibabaw ng lupa. Hello? Hello? Ellie? Nariyan ka? Ellie? Huwag ka mag-alala, Lizzie, honey. Hindi ako ganyan mo. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakakuha ng bago kong hearing aid. Paano na? Ellie, halos
halos namamatay na ako sa lamig at Nobyembre pa lang. Sa tingin ko, nilipat ako sa aming maliit na bayan ng Forest Group bago matapos ang Pasko. Sa tingin ko, ang ating maliit na bayan ng Forest Group ay nakalaan para sa isang pang-record breaking na taglami. Siguro, Lily. Tumubo ng napakaaga ang mga puno ngayong taon. Naaalala ko na kasing sama ito ng taglami ng Forest. Naku po, Lily, sana hindi po totoo yan. Napakalaking problema niyan. Pero, Lily, alam mo, ano sa tingin mo ang bagong taong ito na nakuha natin? Kung tatanungin mo ako, Lizzie, yung asawa ng pastor ay kakilakilabot at ganda. Siguro masyado siyang maganda para sa asawa ng pastor. Ngunit sa tingin ko, di naman sa unti siyang maganda kaysa sa asawa ng matandang pastor. Ha? Sabi ni Grandpa Billy, bago lang siya labas sa Bible College. At alam mo kung ano ibig sabihin yan? Ano? Wala siyang karanasan. Walang karanasan at buhol. Bakit siya nag-iensayo ng braso sa ilalim ng belt? At pareho natin alam, hindi sila nag-iensayo sa mga young folks na tulad ng dati. Lizzie, dapat ay ikaw ang sisihin. At sa tingin mo ba, gusto namin ipagkatiwala ang aming mga kalagang kaluluwa sa young members natin na yan? Bakit hindi natin naisip yan bago natin siya binoto? Nangangailangan ng panahon para mag-isip ng ilang mahalagang bagay. Hindi na itayo ang Roma sa isang araw, hindi ba? Huwag kang mag-alala, tatakbo na si Grandpa Billy sa tindahan niya sa loob ng 40 taon at pananatilihin niya ang tali sa pastor na iyon. Ang taglamig sa maliit na bayan ng Forest Group ay labis na malamig at kahit ang mga tao sa bayan, ang mga bulok ay nababalot ng nebe at lalo na pag umihip ang hangin. Maliban sa paminsan-minsang pagbiyahe sa tindahan ng Grandpa Billy, ang halos lahat ng taga-bayan ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono. Ang mga temperatura ay madalas na bumababa sa zero, ngunit sa loob ng First Church in Forest Group, zero ang lamig sa loob ng isang taon. Si Pastor Jeff Thompson at ang kanyang asawa at 6 na taong gulang na anak, si Timmy, ay kararating lang sa bayan. Si Pastor Thompson ay taimtim na naghahanap ng pagpapala ng Diyos sa kanyang unang pagpapastor at sabik na magsimula sa unang umaga ng linggo. Hindi ko may paliwanag kung gaano ako kasabik na maging bago yung pastor. Patagal ko na itong pinaabangan. Hindi ako makapaniwala na natapos na ito. Mayroon akong salita para sa inyo sa araw na ito. At susubukan kong maging isang pagpapala at tulong sa inyo ang kayo ay tutulungan upang magdala ng mas maraming marunong sa kariyan ng Diyos. Ngayon ay naroon akong espesyal na anunsyo para sa inyong lahat. Karamihan sa inyo ay alam ng aking asawa, si Riley, ay tumutugtog ng piano at gusto maging simulan ng tulong ng mga bata sa susunod na linggo ng gabi. George. Oo, Grandpa Billy. At ang pangalan ay Jeff. Oh, Jeff. Well, pauman yun na. Tama yan, sir. May sinasabi ka ba? Sinasabi ko lang, nag-isip ako, wala ba tayong koro ng mga bata bago? Di ko alam kung magandang simulan ng ngayon. Parang napakalaking trabaho yun. Huwag kang mag-alala, Grandpa Billy. Wala kang kailangan gawin. Ang aking asawa at ako ang gagawin ng lahat ng trabaho. Siya ang tutugtog ng piano at ako ang magtuturo sa mga bata. Napakaganda ng mga bata at gagawin nila ang isang espesyal na programa sa Pasko at aawit siya. Huwag kang magpadalos-dalos sa liboy at tandaan mo ang libot mo. Hindi natutunan ako noon na ang mga bagay na ito ay may sarili paraan ng paglunas. Bigyan mo ako ng konting oras, patawag ko ang mga Jamaro at pag-usapan namin ito. Ngayon, Grandpa Billy, ano bang posibleng mali sa pagtuturo sa mga bata ng ilang Christmas carols? Well, sa palagay ko, hindi naman mali. Ito lang, hindi pa natin nagagawa yun sa ganun
pa rito, ang lahat ay tiyak na aktubahan ng ideya ng mga diakono sa kalaunan. Tutal, anong dahilan ng mga diakono ang talagang bumoto laban sa pagkakaroon ng poro ng mga bata? Teddy, narinig mo ba? Narinig yung ano? Nagtulak ang mga tiyago mga gabi at bumoto tungkol sa koro ng mga bata. Honest na, gustong simulan ni Pastor Thompson ang Christmas program ng mga linggo ng nakalipas. Bakit naman papakialaman ni Greg Pabini ang anumang koro ng mga bata, hindi ba? Pagkaupo ka lang niya sa simbahan, nakakatulog na siya. Ano nangyari sa pulong? Sinabi lang naman ni Grandpa Billy sa kanila na hindi siya naniniwala sa mga koro ng mga bata at iyon ang katapusan. Ibig mong sabihin, hindi man lang sila bumoto? Ngayon, tandaan mo ni mahal. Sila ni Papa niya ang nagtayo ng simbahan natin iyan gamit ang sarili nilang mga kamay. Isang tabla bawat isa. Dapat magkaroon ng masasabi si Grandpa sa kung anong nangyari. Tama ka, Lizzie. Kung nalabag si Grandpa Billy dyan, dapat din ako. Amen? Nagsisimula pa lang ang mga problema ni Pastor Thompson. Sinubukan niyang magsimula ng Wednesday night prayer meeting, ngunit ibinasura rin iyon ng mga diakon. Pangunahing dahilan ng Miyerkules ng gabi ay ang gabi rin naglalaro si Grandpa Billy at ang kanyang mga kaibigan ng domino sa loob ng 20 na taon. At sa pananaw ni Grandpa Billy, ang paglalaro ng domino ay isang tinatawag na fellowship. Pagkatapos, nagtanong si Pastor Thompson kung maaari siyang maglagay ng mga ilaw sa basement ng simbahan upang magbigay ng kinakailangang espasyo para sa Sunday School, ngunit muli siyang kinontra ni Grandpa Billy. Laging sinasabi ni Grandpa, dapat maging masyado tayong maingat sa pera ng Panginoon. Pagkatapos, nagsimulang mapansin ng lahat ang isang kakaibang pangyayari. Bawat linggo, nagsisimulang hindi na natutulog si Grandpa Billy ng kaunti sa serbisyo ng simbahan. At hindi dahil nasisiyahan siya sa kanyang naririnig. Sa pagtatapos, nakikita natin ang hindi na pabor kay Nicodemo sa lahat. Siya ay parehong isang pariseo ang pinagmuro ng Sanhedrin. Sa palagay ko, masasabi natin na ang Sanhedrin ay parang kaasuluto ng Diyan. Pinipilala si Nicodemos bilang isang sa mga natatanging leader sa espiritual ng kanyang panahon. Kaya paman, sinabi sa kanya ni Jesus na ang pagiging leader ng simbahan ay hindi sapat. Kailangan na Nicodemos ay panganak muli. Ipanganak ng lubusan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Israel.
Si Grandpa Billy ay hindi inandok at isip buong oras sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa sandaling nasabi ng huling amen, tumayo si Grandpa Billy at dali-daling nagpunta kay Pastor Jeff. Pinadadala ko makita ka, Grandpa Billy. Ganun din sa'yo, Sunny. Ayaw mo bigyan kita ng konting payo. Palagi akong tumatanggap ng magandang payo. Ngayon, huwag mo ako subukang kausapin ng matamis sa Boy. Hindi kami natutulog sa mga views. Ngayon, alam mo. Ako man ngayon, sir. Good ko lang yung tensyon. Patuloy mo lang ang walang kwentang evangelismo mo sa buong serbisyo sa umaga. Sinabi mo na tinitot Pasko. Ngayon, siguro ay tama iyon sa mga bata na sa Sunday school. Pero ayoko ng anumang bahagi niyan sa pulpit. Napagkapangunahing pangaral ng mga servant mo. Alam mo, ibig mo sabihin, sir. Aba ganito sa Boy. Pagpapakita ako ng pagiging prangka sa iyo. Ako at ang lahat ng mga ito ay napinagay na sa simbahang ito bago pamantunulo ang damo sa aking tubod noong yun. Narealize ko yan, sir. At talagang gumaganap ako. Aba kung ganon, bakit patuloy ka sa pag-iingal at pag-iingay tungkol sa kasalanan at kaligtasan at kung ano man? Kailangan mo ang natitigilan bago mo magpapamamulan sa mga matandang takot timers na ito gamit ang buong bagay sa nagulagin. Ngunit, Grandpa Billy, ipinaliwanag ko lang ang kwento ni Nicodemus mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Hindi ka ba nakikinig, boy? Yan mismo ang pinag-uusapan ko. Huwag mong ilagay sa simbahan na ito ang Ebanghelyo ni Nicodemo at lahat ng iba pang sunog na aklat mo. Huwag mong bigyan ng buwang ang mga half-brain ideas na yan. Hindi namin papayagan yan sa simbahan na ito. Ito ang Biblia, boy. Sapat na yan para sa lolo ko. At sapat yan para sa akin, naintindihan? Sa tingin ko po, Sana para sa sarili mo. Panginoon, minsan nagtataka ako kung bakit mo ako dinala at ang aking pamilya sa forest road. Pinagawa ko ang lahat ng tama laban sa lahat ng tao. Sinabi mo sa iyong salita, humingi at ibigay sa inyo, Panginoon. Magdarasal ako at magmamakaawa sa iyo. Sa susunod na 3 araw at nananawagan ako sa iyo, nabigyan mo ako ng isang tao. Isang tao lang na ibigay ka ng buong puso, Panginoon, pakiusap.
Pagkalipas ng 3 araw, si Pastor Thompson ay nakalipod na nagdarasal ng marinig niya ang isang malakas na katokay ng pinto. Ito na ang sagot sa panalangin ko, naisip ng batang pastor habang tumatalon siya at tumatakbo para sagutin ang pinto. Isang balakid lang ang tumigil sa kanyang pagtalon at pagtakbo sa pinto at tugon sa kanyang mga panalangin. Ang balakid na iyon ay roller skates na walang ingat na nakaparada sa gitna ng hallway. Habang tumatalon ng pastor, tumama ang kanang paa niya sa kaliwang roller skate nang walang babala. Ang kaliwang paa niya ay nagdikit sa kanang sulok ng lamesa at sandali lang, si Pastor Thompson ay ganap na nawala ng kontrol sa gravity na nagresulta sa isang crash landing sa coffee table at hardwood floor ng hallway. Ilang sandali pagkatapos ng pagbagsak, ang pastor ay nakadapa sa sahig na may isang pulgadang buwang sa kanyang ulo at sa coffee table na nakalatag sa ibabaw niya. Mayroon siyang matalas na splinter na nakasaksak sa kanyang kaliwang balikat. At ang kanyang kaliwang paa ay nakakurbang nakatago sa ilalim niya kung saan hindi dapat. Ang asawa niya ay nasa grocery at si Timmy ay nasa paaralan. Walang sinuman ang matatawag para humingi ng tulong, maliban sa kanya, sagot ng kanya. Panalangin naghihintay pa rin sa pintuan. Masakit na pilit na inangat ni Pastor Thompson ang kanyang sarili sa kalapit na silya. Tuloy, pumayon dyan, tuloy. Bukas ang pinto. May bridge. Oh, ikaw pala. Pinakasal mo na ako sa Santa Cruz, no? Hindi yan na pinagagalak ko makita, Bobby. Nasaan ko lang, nasaan ko na iba. Ano mo itugo iyan sa mukha mo? Malipag-aritan ka. Hintay mo na. Ano yun? Tawid ko ang mga lalaki tungkol dito. Hindi sila maniniwala. Hindi, Bobby. Hindi ako nakapag-away. Talaga ko, isa sa mga roller skates ng Timmy ang tumama sa akin habang tumatakbo ako masagutin ang pinto. Kaya patawagan ng subok, forcing para sa akin. Sa tingin ko, talagang tibok. Si Bobby ay nakatayo at nabigla, nanlaki ang mga mata at walang reaksyon. Tumatakbo sa kanyang 12 taong gulang na isip ang mga pwedeng mangyari kinabukasan. Bobby Simpson, isang bayaning tagapagligtas ng buhay ng pastor. Biglang may nagbago sa isip ni Bobby. Dali-dali siyang tumalon at tumakbo sa pintuan na para bang hindi siya nagkatubili ng isang segundo na hindi tulugan ng pastor. Ngunit hindi niya nakita ang natumpang coffee table. Pagkatapos na masusok at lumipad sa hangin, ang buong bigat na 72 kilo ni Bobby ay bumagsak sa hirap na paa ng pastor. Oh, Bobby! Paumanin ako. Pero bakit lagi nangyayari ang mga bagay na ito sa akin? Third, operator, ito ba emergency? Sabihin ko ito foresight na punta siya sa bahay ng pastor nang nagmamadali. Ano? Naghahatid mo siya ng tornado yung baby. Aba, malas naman ng pastor. Di tayo pwede maghintay. Sabi-sabi pinamalis na siya at magmadali. O maririnig ito, may grandma-baby. Palagay ko, kailangan natin maghintay sa dali. Mag-iyak ka ang upo. Hindi, salamat. Anong nagdala sa iyo dito ngayong hapon? Aba, wala naman. Halika, sabihin mo sa akin. O gusto na makipag-usap. Sige, usap tayo. Hindi ako pupunta kahit saan. Aba, paano kayo mo mag-usap? Magiging maayos lang ako, Bobby. Ngayon, ano ang buwan ko dapat sa iyo? Ito lang. Tandaan mo nung nakaraang linggo, nung kausapin mo kami tungkol kay Nicodemus. Nicodemus? Oo, iyon nga. At sinabi mo sa amin na nagpunta siya kay Jesus isang gabi. Remember? Oo. At sinabi mo na sinabi sa kanya ni Jesus na kailangan siyang ipanganak. Born again? Oo, Bobby. Naalala ko. Sige, magpatuloy ka. Aba, sinabi mo na ang born again ay ang paghiling kay Jesus na pumasok sa puso at ipatawad ang iyong mga kasalanan at lahat. Tama yan, anak.
Tapos, sinabi mo na gusto ni Jesus na gawin tayong bagong tao at mabuhay sa loob natin. Hindi ba yan ang sinabi mo? Oo, Bobby. Yan ang sinabi ko. Nagawa ko ba yan? Hindi. Richard, ako ay isang masamang kasalanan. Tulad ng sinubukan ko ng itchy powder ng fur ko ni Mrs. Norton. Hindi yun. Napakagalit. Hindi ba, Bobby? Tapos, nung nagluto ako ng pusa ni Norton's microwave mama, Bobby. noong nakaraang linggo, kinuha ko ang lahat ng cookies mula sa mga roll na inihanda niyo para ibigay sa mga mahirap at tao para sa Pasko. Kaya ito ang Opo, Richard, ako nga. Sa tingin ko, ako ang pinakasamang kasalanan na buhay. Ano ang dapat kong gawin, Richard? O ano ang dapat kong gawin? Bobby. Yan ang pinakamagandang salita na narinig ko simula nang dumating ako sa Forest Grove. Richard, kailangan ko ng born again. Bakit hindi mo hiningin kay Jesus? Pumasok sa puso mo ngayon. Sa palagay ko, nahihinig siya. Sigurado ako na nakikinig siya, Bobby. Panginoon, at ikaw ang tanging nakakaalam ng lahat ng kakikakilala na bagay na nagawa. Ipagpapahingi mo ako, Panginoon. Salamat sa iyo sa pagkantay sa krus ng aking lugar. Ngayon, pangyaring hayaan mo ako makinis ng kasalanan, Panginoon. Salamat sa iyo sa pagpapahintulot sa akin ng isilang muli at buhay para sa iyo mula ngayon. Mahal na Diyos, salamat. Ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa langit.
Si Bobby Simpson, ang 12 taong gulang na kilala bilang isang pasaway na bata sa kanilang lugar. Nang dumating si Jesus at ang maliit na Bobby ay hindi na magiging katulad ng dati. Nang tumayo si Bobby at tumingin sa mata ng pastor, sinabi si Jesus ay pumasok. Habang dumadaloy ang kanyang mga luha, naaalala ng pastor ang mga kasulatan na binabasa niya kaninang umaga. Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga paraan.
sa bahay ni Pastor Thompson, parang tinamaan ng tornado ang straw. Ang pastor ay kalahating patay, ang binti ay basag, at ang apo ni Grandpa Billy ay nakaluhod na nagdarasal. Ano gagawin mo rito? Sa palagay mo ba nakipagbulong si Pastor Thompson kay Bobby hanggang sa sakit at napadasal niya ito? Hindi ko alam, Billy. Sa palagay mo ba nagkaroon ng pastor's wrestle si Pastor Thompson kay Bobby hanggang sa sakit at napadasal niya ito? Siguro, pero kung iyon ang nangyari, swerte si Pastor Thompson at nakaahon siya na banina ang binti. Siguro ang pagkabali ng kanyang binti ay bahagi ng ilang mabangis na relosong ritual na ginawa ng pastor sa kalangkas ni Bobby. Pustahan, ako na ang isa sa mga bagay na iyon ay nagsasanay ng ilang Bulgarian voodoo. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, pero may alam akong isang bagay. Si Bobby ay hindi na ang dating bata. Sinabi sa akin ng kanyang nanay na si Bobby ay nagsasali na ngayon na maging mabuting bata sa bahay. Sinabi niya na palagi siyang makikinig sa matatanda at sinusubukan kanyang maging mabait sa kanyang mga babata at masulit na kapatid. Alam mo, sinabi sa akin ng pamangkin ko na sinabi ni Bobby na pagiging relihiyoso ay kaaya-aya sa eskwelahan. At pati mga kaibigan niya, binabahagitan niya ng salita ng Panginoon at ayaw ko yung ginagawa niya ngayon. Nagtataka ako kung may kinalaman bang asawa ng preacher sa lahat ng kakaibang bagay na ito. Sa tingin ko, masyado siyang maganda para sa sarili ng kabutihan. May alam akong isang bagay. Si Grandpa Billy ay hindi mapapaupo lang habang sinisira ang isang renegade preacher ang bayan niya. May mga plano siya. Nakikinig ka ba sa switchboard with me, Lizzie? Tiyak. At kahapon na hapon, narinig ko si Grandpa Billy na nagsasabi sa kanyang kasosyo sa domino na kung hindi pa bumaba ang heretic preacher na ito, palalayasin niya ito sa estado. Ganoon ba? Yeah. At ang ilan sa mga salita ni Grandpa Billy ay hindi religious kahit kaunti. Talaga? Ano ang ilan sa mga yun? Well, syempre, karamihan ay hindi ko inulit ang ganoong salita. Huwag kang mag-alala, Lizzie. Hindi ko sasabihin. Hindi na ako mag-chismis mula ngayon. Aba, sige. Ayaw mo maniwala sa sinabi niya? Isinulat ko pa nga para hindi ko makalimutan ang kahit isang salita. Habang papalapit ang Pasko, nagkaroon ng kakaibang divisyon sa bayan ng Forest Grove. Si Bobby ay nagkaroon ng ilang mga kaibigan at marami sa iba pang mga bata sa paaralan ang umuwi na nagtatanong sa kanilang mga magulang kung ano ang ibig sabihin ng ipanganak muli, tulad ng tawag ni Bobby dito. Bukod pa rito, may chismis na naligtas si Doug Forsythe noong pumunta sa bahay ni Pastor Thompson isang linggo ng gabi. Ang ilan sa kanyang mga pasyente ay nagsabi na inangkin ni Dozie na nagtatrabaho na siya para sa isang bagong boss, isang taong tinawag na Great Physician. Ang resulta ay isang bagong katapangan sa pang-aaral ni Pastor Thompson. Sinabi ng Biblia na ang lahat ng ating katwiran ay tulad ng maruming basahan sa Panginoong Diyos. At dahil sa ating kasalanan, hindi tayo dapat pumasok sa presensya ng Diyos. Ngunit may isang dapat at ito ang puso ng pwede ng Pasko. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang ipanganak sa isang samsalan sa Bethlehem upang ibus ang kanyang dugo para sa lahat ng katauhan. Hindi tayo dapat. Ngunit maaari tayo ilulay sa kordero ng Diyos. Kaya dapat ang kordero. Sing the spirit of the Lord's day.
nakatanggap ng dokumentong liham mula kay Grandpa Billy na tumatawag para sa isang business meeting sa simbahan bandang 12 oras, mas maaga kaysa sa Christmas Day. Sinubukan ni Pastor Thompson na makipag-ugnayan kay Grandpa Billy, ngunit tumanggi si Grandpa na makipag-usap sa kanya. Sa katunayan, hindi pa nagpapakita si Grandpa Billy sa simbahan simula nang makilala ng kanyang apo ang Panginoon. Panginoon, ito ang tungkol sa kung bakit ako narito sa Flores Grove. Alam ko na ang iba ay nag-iisip, siguro hindi ako marapat-dapat o yung pastor sa tapos ng lahat. Pero Panginoon, ikaw ang may control. Kung kaya mo, Panginoon, nangyaring gumawa ka ng dinala sa simbahan dito, Panginoon. O Panginoon, kailangan kita.
7 ng umaga noong araw ng Pasko, umuwi si Pastor Thompson at isinaksak ang maliliit na little tree lights na binili nila ni Timmy at Ellen. At sa pamamagitan ng kaunting himala, gumana ang mga ilaw. Hindi nagtagal, naglaro si Pastor Thompson ng isang tugtugin pangpasko sa organ. Pagkalipas ng ilang oras, nag-umpisang dumating ang mga unang miyembro ng tawag sa Forest Group Church. Hindi pa nila nakikita ang kanilang pastor na nakangiti at ang mga tao ay nag-aalangan na umupo sa kanilang panig. Ang mga tao ay nakaupo sa isla, depende sa kung saan sila komportable para o laban kay Pastor Thompson. Napakaraming dagdag na silya ang kinailangang ilagay sa negative na panig. Habang tumutugtog ang organ, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mamayani sa lahat. Ang pastor ay nangaral sa lahat. Bagamat ang kanyang asawa ay nasa likod ng pinto at nagsisiiyakan, alam ng lahat na hindi iyon ang dahilan kung bakit sila nag-iyakan. Pagdating ng alas negatibo 12 ng tanghali, ulit nagsalita si Grandpa Billy para wakasan ang meeting sa Forest Group Church. Mga kaibigan, mga fellow members, sa palagay ko alam niyo lahat kung bakit ako tumawag ng pulong nito. Sa nakalipas na linggo, umati na lang kinukuha ng mga tao. May mga nagsasabing kailangan sila maging born over. Sinabi ng pastor na ito, sinabi na ang Kristiyano kahit na nabunyagan na sila sa simbahan ito, na matagal na, ay kailangan din ipanganak na muli. Ang preacher na ito ay responsable sa isang dagat. Hawak ko ang letter of presentation para kay Pastor John E. Thompson na nagkakaisa ngayong gabi, December 25, siya ang hereby na nagbigay bilang pastor ng Forest Group Church. Nag-aalangan siyang lagdaan ito at tinala ko ang liham nito para lagdaan niya sa aming presensya upang maging saksi tayo lahat. Kaya, amen, pumunta kayo dito at pirmahan ang liham nito. Meron akong iba pang terang. Bago pumunta ka dito, tulungan mo akong dalhin ang mga lalaking ito sa aking biyak. At kami ni Pastor Thompson ay matayo ng magkaibigan. Kung gusto na kami ginagawa ng kanilang resignation, ito at natingin ito sa maliit na piraso at ipakita sa inyo. Maligayang Pasko, Pastor Thompson. Si Grandpa Billy ay naligtas katulad ko. Grandpa Billy, you already got saved? Awang pastor, ganun na, hindi ako natutulog kagabi. Hindi ako makapaniwala ano ang nangyari sa nakatatanda sa akin. Natagpo ko ang luma, silang Biblia ng aking ama. Nagsimula akong magbasa. Dito ko nalaman ang lahat tungkol kay Believers. Hindi ko alam ang araw niyan. Nagbasa ako ng isang kabanata noong aking gabi. At pagkatapos, sa paligid ng alas 5, may umaga, naramdaman ko na yung tumunog ang kampana. At si Babylon, nagtaka siya hanggang sa bahay ko sa gitna ng snow para lang sabihin sa akin na mahal niya ako at gusto niya akong ipangalang muli. Kaya lumuhod kaming dalawa at pinakita niya sa akin kung paano binigyan kay Jesus at umasok siya sa puso ko. Ako may dalalang kasalan ng kasalanan ng matanda kong balikat sa loob ng 75 years. Pagkatapos tumating si Jesus, ay inalis ang pasalin ng aking kasalanan. Pastor Thompson, naging isang katanteros na matandang hangal ako. Mahanap mo ba sa puso na patawarin ako? Siyempre, pinapatawag kita, Grandpa Billy. Nagpapasalamat ako na naligtas ka. Ginawa ko ito kung pinakamasayang Pasko ng buhay ko. Ang nagsimula bilang isang pulong para barbecue, ang preacher ay ginawa ng Diyos ng isang malwalhating revival service na tumagal ng higit sa 3 oras. Walang sinuman sa mga naroroon ang makakalimot dito.
Halos kalahati ng kongregasyon ang lumapit at sinabi na gusto nilang ipanganak muli, tulad ni Bobby at Grandpa Bill. At alam mo ba, si Pastor Thompson ay pastor pa rin. Mahal niya ang kanyang mga tao at alam nila na mahal niya sila. Ano ang nangyari? Aba, parang pag-ulit lang ng nangyari, halos 2,000 taon na ang nakalipas sa isa pang maliit na bayan na libu-libong milya ang layo. Ang mundo ay nawala sa kasalanan at ang sitwasyon ay tila walang pag-asa.